Hi, Mountain Movers! Kamusta na kayo? Sobrang miss ko na kayo Ngayon lang ako uli nakapag-record ng pagsasalu-saluhan nating aral mula sa salita ng Diyos sapagkat wala kaming internet and at the same time ang ginagamit ko lang ay data. Kaya medyo advanced ito para sa ganon ay mai-upload ko kahit na medyo mahaba-haba ang oras. Salamat nga pala sa bawat isa sa inyo na patuloy na nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon, nananalangin at nakikinig ng kanyang mga salita. Salamat sa buhay ni Jaja na patuloy na nagpapagamit sa Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa, kay Sister Edith, kay Sweetie, kay Jessa. Salamat sa inyong mga buhay. Maging sa aking mga pamangkin dyan, salamat. At patuloy tayong nagiging isa sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga pananalangin at pag-aaral ng Kanyang salita. Sa oras na ito ay patuloy nating tatalakayin yung ating 5 steps to Christian growth. Una, napag-usapan natin na para tayo ay lumago sa ating buhay sa Panginoon ay ang Biblia, ang salita ng Diyos na ito ay ating binabasa, minemeditate, at tinitingnan natin kung papaanong nabuhay ang ating Panginoong Yesus bilang tunay nating halimbawa araw-araw nung siya ay nabuhay dito sa mundong ito, magmula nung siya ay ipagkaloob ng Ama upang magbigay ng kaligtasan sa lahat ng tao sa buong mundo kung ito ay magtitiwala o mananampalataya sa Kanya. Nabuhay siya ng 33 taon at ipinakita niya yung halimbawa na ang buhay niya ay buhay natin na matagumpay at punong-puno ng uh, gabay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pangalawa ay yung pananalangin. Mahalaga ang pananalangin sapagkat kapag tayo ay nagtatrabaho, tayo ay nagtatrabaho. Ngunit kapag tayo ay nananalangin, ang Diyos ang nagtatrabaho para sa atin. Ito ay priceless or costly. Hindi kayang tularan ng kahit na sinong tao ang isasagot ng Diyos sa atin mula sa ating mga pananalangin. Hindi kayang gawin ng sinumang tao ang kayang gawin ng Diyos. Kapag tayo ay nananalangin, hindi lamang tayo lumalago sa ating pakikipag-ugnayan sa buhay na Diyos, bagkos nakakatanggap tayo ng kasagutan na hindi kayang ibigay ng sinumang tao sa mundong ito. Pangalawa, kung hindi tayo tatawag sa Diyos, hindi natin kakayanin na mabuhay ng matuwid sa mundong ito sapagkat ang Diyos ng sanlibutan ay ang Diyos ng kadiliman na hindi natin nakikita. Kaya ang Diyos ay sumasama sa atin upang tayo ay Kanyang ingatan, ipagtanggol, at higit sa lahat ay ipagtagumpay sa mundong ito, na ang mundong ito ay punong-puno ng kadiliman. At ang kalaban natin na puwersa ng kadiliman ay hindi natin nakikita. Kaya kapag kasama natin ang Diyos, hindi man natin nakikita ang mga nasa kadiliman na kampon ng Diablo, ay napagtatagumpayan natin dahil sa Diyos na kasama natin na siyang lumalaban para sa atin, na siyang nagtatanggol sa atin, na siyang nag-iingat sa atin, na siyang pumapatnubay sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang sabi sa Biblia, kapag ang Diyos ay sumasa atin, sino pa ang lalaban sa atin? Wala na. Wala na magtatagumpay kapag ang Diyos ay kasama natin. Sapagkat ang pinakamakapangyarihan sa lahat, walang iba kung hindi ang Diyos na ating Ama na sumasalangit. Kaya kung meron mang naglo-look down sa iyo
Bilang ikaw ay anak ng Diyos, huwag mo silang pansinin sapagkat alam ng Diyos na ikaw ay punong-puno ng kapangyarihan dahil sa Kanya. Don't give them attention if someone looks down on you because you are full of power from God and God is with you, so you will win every battle in this life. Kaya tumawag lang sa Kanya, manalangin, ibigay ang anumang problema o kabigatan ng puso sa Kanya sapagkat siya ay nandyan para sa atin. At ang sabi niya, kapag tayo tumawag sa Kanya, tayo ay Kanyang sasagutin. Naalala niyo ba yung Jeremiah 29 verse 12? If you call upon me and come near to me and talk to me, I will answer you. I will answer you. Hindi kita dededmahin. Sasagutin ko ang iyong pananalangin. At ako, kapag hinanap mo, masusumpungan mo ako kung ako'y hahanapin mo ng iyong buong puso. Ibang klase kapag nasumpungan natin ang Diyos at nakatanggap tayo ng sagot mula sa Kanya, ibang klase ang tugon ng Diyos. Ito ay mga supernatural things na siyang hindi kayang ibigay ng mundo, sa halip ay punong-puno ng gabay, pag-iingat, kapangyarihan at higit sa lahat, punong-puno ng katalinuhan sa mga bagay na dapat nating desisyonan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya itong 5 steps to Christian growth ay napakahalaga. At yung pangatlo ay yung fellowship. Fellowship, yung ating pagtitipon, huwag nating kalilimutan. Yung ating sharing, yung ating prayer one to another, yung ating hearing of the Word of God. And then number 4, yung after fellowship, ay yung witnessing. Witnessing, yung pagpapatotoo na tayo ay pinagpapala ng Diyos, na ang Diyos ang nagligtas sa atin, na ang Diyos ay kasama natin, na ang Diyos ang nagbabago ng ating buhay. So, huwag natin kalilimutang magpatotoo kung paano tayo binago ng Diyos, kung paano tayo nakakilala sa Diyos, at kung paano niya pinagpapala ang bawat isa sa atin ng kanyang pag-iingat araw-araw. And then, yung ikalima, yung pagsunod sa kanyang mga salita na ating napagbubulay-bulayan through our personal meditation, yung ating mga napag-aaralan na tuwing Sunday, Bible study, and Wednesday, prayer meeting. So marami tayong natutuklasan kalooban ng Panginoon at yun ay sinusunod natin. And our blessing is through our obedience. Tatandaan natin na ang ating pagpapala ay nasa pagsunod natin sa kalooban ng kanyang mga salita sa Biblia na ating binubulay-bulay o na papakinggan tuwing araw ng Sunday o Wednesday o inaaral mismo sa salita ng Diyos. Yan ang dapat nating i-priority sa ating buhay because God without us is still God. But without God, we are nothing. We are nothing. But as God is with us, we can do everything. Amen? So, ang prayer, ang tatalakayin natin sa oras na ito. So, paano ba tayo mananalangin? Alam nyo ba lahat ng relihiyon ay naniniwala sa kapangyarihan ng pananalangin? Lahat ng relihiyon ay nag-aalay sa kanilang mga Diyos ng pananalangin. How much more tayo na tunay na mga anak ng Diyos at kilala natin ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, may bigay ng ating buhay, at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na matay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan, sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, na ang ibubunga ay buhay na walang hanggan sa piling ng Amang sumasalangit. So, ang ating pananalangin, una, ay naka-address sa Ama. Naniniwala tayo na ang Diyos ay iisa sa 3 persona. Iisa lamang ang Diyos. At ang Diyos na ito na ating kinikilala ayon sa salita ng
Diyos sa Biblia ay may tatlong persona. Ang Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Parang tayo, ako, iisa lang ako, pero I am a tripartite being. Iisa lang si Sergio, iisa lang ako, pero I am a tripartite being. Meron akong espiritu, kaluluwa at katawan. Yung spirit ko, nandyan yung faith, nandyan yung fear of the Lord, nandyan yung worship, nandyan yung trust unto the Lord. So, yan yung mga component ng aking uh, spirit. Okay? And then, sa akin namang soul, nandyan yung aking emotion, yung intellect, nandyan yung aking will, nandyan yung aking feelings. So, yan yung aking composition ng kaluluwa o composition ng bawat tao. At sa aking katawan naman, nandyan ang five senses. Sense of feeling, sense of hearing, sense of smelling, sense of seeing, and sense of taste. So, yung limang yan ay composition ng ating physical na katawan. So, iisa lang ako pero I am a tripartite being. Ang bawat tao ay iisa lang pero merong composition na tatlo. Ito ang spirit, soul, and body. Ganon din naman sa Diyos. Ganon din naman sa Diyos. Iisa ang Diyos pero may tatlong persona. Ang Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu. So, tayo ay nananalangin. Ang address ng ating pananalangin ay sa Ama. Kagaya ng binabanggit dito sa Luke chapter 11, verse 2. Kagaya sa sinasabi ni Jesus na pananalangin na kung kayo ay mananalangin, manalangin kayo ng ganito. Matthew chapter 6, Ama na sumasalangit, sambahin nawa ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng nasa langit. So ang address ay ang Ama na manlalalang, lumikha ng langit at lupa at lahat ng naririto. So ini-address natin yung ating pananalangin sa ating Ama na sumasalangit, na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa na may bigay ng ating buhay. Ang God the Father. At tayo ay lumalapit sa ating Amang sumasalangit, nagpupuri, sumasamba, nagtataas ng paggalang, kaluwalhatian sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kagaya ng sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 14, beginning verse 13 and 14. John chapter 14, 13 and 14. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, "And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it." Ang sabi po ng ating Panginoong Yesus sa kanyang salita, "Anuman ang hingin mo sa Ama sa pangalan ko, ay gagawin ko upang ako na anak ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Ama. Anuman ang hingin mo sa pangalan ko sa Ama ay gagawin ko." So, saan tayo hihingi? Kanino tayo hihingi? Sa Ama. Sa pangalan ni Jesus. At kung anuman yung kalooban ng Ama na siyang hinihingi natin sa pangalan ni Jesus, ang sabi ni Jesus ay ipagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Kagaya na lamang kapag tayo ay nagugulumihanan, sanhi ng problema, sanhi ng pangangailangan, sanhi ng kaguluhan sa magulong sanlibutan ito, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Bibigyan niya tayo ng katiwasayan ng isipan. Sapagkat ang anuman ang hinihingi natin sa Ama sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, at ito ay kanyang kalooban, ibibigay niya sa atin. So, nandun yung faith natin, nandun yung pananampalataya natin, na once na lumapit tayo sa Ama sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, ay ibibigay niya sa atin. So, kapag tayo ay may problema, may kabigatan ng kalooban o may kagulumihanan sa ating isip at lumapit tayo sa Ama sa pangalan ni Jesus, itinaas natin sa Kanya ang ating nararanasan sa pamamagitan ng pananalangin,
Siyempre, aalis tayo ng may kagalakan by faith, ng may pananampalataya na inalis na ng Diyos ang bigat ng ating puso at sinagot na niya ang ating pananalangin. Amen? So, ang address ay ang Ama sa pangalan ni Jesus through the power of the Holy Spirit of the living God. Ang sabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 18. Through the power of the Holy Spirit of the living God. Basahin natin yung Ephesians chapter 6 verse 18. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Yan. We pray to the Father in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit of God. Kaya ang sabi dito, we pray with all kinds of prayer and we always keep on praying. For whom? For all the Lord's people. Ayan. For all the Lord's people. Ang address ng prayer sa Ama, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos na nananahan sa bawat isa sa atin o naninirahan. Ano ang ating ipapanalangin? According to Ephesians chapter 6 verse 18, yung ating mga kapatiran, yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kaibigan. Una, yung priority natin ay ang Diyos. Itinataas natin sila sa Diyos. Pangalawa, yung spouses natin, yung may mga asawa. Okay? Pangatlo, yung ating anak. Pang-apat ay yung ating trabaho o ministry o yung paglilingkod natin sa Panginoon. Panglima, yung mga friends natin. Yung mga friends natin. So, lahat ng ito itinataas natin sa Diyos. Araw-araw, ipinapanalangin natin sila. Ang bawat isa sa atin sa mountain movers, maging ako, alam ko, ipinapanalangin nyo ako, ipinapanalangin nyo ang aming paglingkod sa Diyos sa lugar na ito, na kami ay tulungan ng Diyos, na kami ay huwag pabayaan ng Diyos, na kami ay bigyan ng katalinuhan ng Diyos kung paano namin ibabahagi ang kanyang kaligtasan sa mga Thai people. Okay, gayon din naman kayo sa amin na ipinapanalangin namin kayo araw-araw. Sila Jaja, sila JB, sila Darlene, sila Dayan, si Dave, si Francis, sila uh, Jasper, si Janela, okay? Lahat kayo, ipinapanalangin namin, lalo na sa inyong pag-aaral, na makapag-aral kayo ng mabuti, maging top kayo sa pag-aaral at maging masunurin sa mga magulang sapagkat nandito ang pagpapala. Nandyan ang paggabay ng Diyos at ang pagsama niya sa inyong mga buhay. So we pray to the Father in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit of God. Yun yung number 1. Then number 2, we pray continually. Tayo ay makapananalangin ng tuloy-tuloy. Hindi na natin kailangan pang intayin na makauwi sa bahay, magkulong sa kwarto, lumuhod at manalangin. Bakit kailangan natin na manalangin ng tuloy-tuloy? Sapagkat kapag tayo ay nananalangin ng tuloy-tuloy, tumitibay yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Imagine mo, kasama mo ang Diyos tapos hindi mo siya kinakausap. At kapag ang Diyos ang kinakausap natin, wala tayong dapat katakutan. Nagiging conscious tayo na ang Diyos ay kasama natin. Kita nyo si Jose, conscious siya, nakasama niya ang Diyos kahit na nasa loob siya ng kulungan. O ano nangyari? Nakalaya siya sa kulungan. Tapos, naging officer in charge siya sa buong Ehipto. Binigyan siya ng katalinuhan ng Diyos, nagkaroon ng tagutom. Ano ang nangyari? Walang match yung tagutom sa kasaganaan. Sapagkat ang katalinuhan ng Diyos ay sumasa kanya
At lahat ng mga bansa sa buong mundo ay nakaranas ng tagutom, ngunit sa Ehipto ay may tagsagana. So lahat ng tao pumunta sa kanya para humingi ng pagkain. The rest is history. Ano ang nangyari? Nabuhay ang mga tao nung panahong yun sapagkat may tagsagana sa Ehipto na pinangungunahan ng Diyos sa pamamagitan ni Jose at ah, napagpala ang lahat ng tao. At hanggang ngayon ay may tao na nabubuhay dahil sa katalinuhan na ibinigay ng Diyos kay Jose. Dahil si Jose ay isang taong mapanalanginin at hinihingi ang kalooban ng Diyos, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa kanyang mga mahal sa buhay. So, ang Diyos ay kasama natin. He is not limited by time, by distance, even by space. Kaya everywhere we can utter prayers. Wow. Hindi na natin kailangan pang intayin na makauwi sa bahay at isarado ang pinto ng ating kwarto. Kahit saan pwede tayo mag-pray. Sa isip, sa puso. Ito man ay ibinubuka ng ating labi. We can pray. We can pray in our mind. We can pray in our heart. We can pray silently without sound from our mouth. So we can pray. We can utter prayer. Pwede nating sabihin, Lord, salamat sa iyo sa pag-iingat niyo po, sa paggabay niyo po. Salamat po, O Diyos, sa mga anak ko na tinutulungan po ninyo sa pag-aaral. Salamat po sa kagalingang ipinagkaloob ninyo sa aking asawa, sa aking mga anak. Salamat po sa kagalingan ng relationship namin na bagamat nagkaroon ng konting gusot, ngayon maayos na sapagkat ikaw ang kumikilos, ikaw po ang namamagitan. Salamat po, O Amang sumasalangit, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Hindi natin namamalayan na sa mga pananalangin iyon ay nakakaranas tayo ng kaligtasan. Nakakaranas tayo ng pag-iingat ng Diyos. Nakakaranas tayo ng kalakasan ng Diyos. At nandoon ang kanyang kaligtasan sa bawat isa sa atin. So we pray continually because when we pray, God works. When we work, but when we pray, God is the one working. Napaka makapangyarihan kapag ang Diyos ay kumikilos, kapag ang Diyos ay gumagalaw dahil hinahayaan natin siya sa pamamagitan ng ating pananalangin na kumilos at gawin niya ang kanyang kalooban. Okay? So, Romans chapter 12, verse 12. Ang sabi diyan sa Romans chapter 12, verse 12, patungkol sa pananalangin ay ganito. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Okay? Maging masayahin ka sa pag-asang inaasahan mo mula sa Diyos. At maging mapagtiis ka sa anumang hirap na iyong nadaranasan. At maging tapat ka sa pananalangin. Lahat naman ng mga paghihirap ay seasonal lang, panapanahon lang yan. Hindi lahat ng panahon o araw ay puro kahirapan, hindi. Pinadadaan lang tayo sa ganyang mga sitwasyon para matutunan natin kung ano ang itinuturo ng Panginoon. Hindi na uubusan ng Diyos na tayo ay turuan. Kahit na sa mga pagsubok, sa mga suliranin na ating napagdadaanan, may mga ginintuang aral na matututunan ng bawat isa sa atin. Ang kailangan lang natin ay matapat tayo makipag-usap sa Diyos. Sabihin natin ang totohanan sa Kanya kung ano yung ating nararamdaman, kung ano yung ating nararanasan. Nandyan siya. Handa siyang tumulong sa atin anytime. Ang mahalaga, meron tayong communication sa Diyos. Meron tayong walang patid na pakikipag-usap sa Diyos. Kahit man lang sabihin natin, God, thank you. God, thank you for your love. Thank you for your care.
Thank you, O God, for being with me. Yung mga short prayer lang pero important na mga salita na dapat na marinig ng Diyos mula sa atin. Yung pagpapasalamat, higit sa lahat. Marami tayong dapat na ipagpasalamat sa Diyos. Sapagkat hanggang ngayon ay hindi siya tumitigil ng paggawa ng mabuti sa bawat isa sa atin. At ang pinakamalaking dapat natin ipagpasalamat ay yung kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Sapagkat anumang relihiyon meron ang mundo, hindi sapat para tayo ay maligtas. Si Jesus lamang ang namatay sa krus at nag-alay ng buhay para sa atin upang tayo ay mapatawad sa lahat ng uri ng kasalanan, malinisan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Because Jesus is the only way to the Father in heaven. Except through Him, there is no other way. So ang kaligtasan, at the end of the day, matapos ang mga araw natin at oras sa mundong ito, pupunta tayo at uuwi tayo sa ating permanenteng tahanan sa kalangitan, sa piling ng ating amang sumasalangit. Imaginein mo, kaya hindi tayo matatapos sa buhay na punong-puno ng pagdurusa sa apoy ng impyerno. Bagkos tayo ay uuwi lamang sa ating tunay na tahanan sa kaharian ng amang sumasalangit sa buhay na walang hanggan. Nandun na si nanay, nandun na si tatay, yung mga nanampalataya katulad ni Noah, ni Moses, ni Pablo, ni Caleb, ni Daniel, nandun na sila lahat. At sila yung mga nag-cheer up sa atin to go on and continually doing the work of God, pleasing His wonderful and glorious name. So we pray continually, okay, faithful in prayer. Tumawag tayo sa Ama sa pangalan ni Jesus sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. And also we pray in faith. Kapag tayo ay nanalangin, ipinagkatiwala natin sa Diyos ang ating kalagayan, of course, may pananampalataya tayo na sinagot na ng Diyos kung ano man yung idinasal natin sa Kanya. And also we pray with forgiving heart. Forgiving heart. Kung tayo man ay na-open o nasaktan ng ating puso, of course, tayo ay nagpapatawad. Nagpapatawad. Ang sabi nga doon sa Mark chapter 11, verse 25, Mark chapter 11, verse 25. Buksan natin ang ating mga Bible. Ang sabi sa Mark 11, verse 25. Si Jesus ang nagsasalita. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Kung meron man nakasakit sa iyo, o meron mang nakagawa ng kasalanan laban sa iyo, patawarin mo sila upang ang Ama ay mapatawad ka rin sa iyong kasalanan. So, ibig sabihin, kapag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Ama. So, we release those who offended us, those who hurt us. As the Lord forgives us, as the Lord set us free from unforgiving spirit. So para sa atin din pala ang pagpapatawad. Kasi ang kawalan ng pagpapatawad ay umaalipin. Tayo ang nahihirapan, sumisikip ang ating kalooban, hindi tayo kain ng maayos kasi sumasama yung loob natin dahil nasaktan tayo. So, if we release those who offend us, so nakakalaya tayo. Na nandun yung joy, nandun yung peace. So, ayaw pala ng Diyos na tayo ay hindi nagpapatawad. Ang gusto niya, tayo ay mga anak niya na nagpapatawad. Na nagpapatawad sa mga kasalanan na nagawa sa atin ng ating kapwa. So, nandun yung forgiveness. Okay? And then, with perseverance, may katyagaan. Kung tayo man ay walang gana na manalangin, yun ang pinaka-the best time para mag-utter ng prayer at sabihin natin sa Kanya, Ama,
Wala po akong gana mag-pray pero gusto ko tang kausapin dahil marami akong ipagpapasalamat sa iyo. Natutuwa ang Diyos nun. Hmm. At tayo, habang tayo nananalangin, ay natutulad tayo sa katangian ng Amang sumasalangit. Kasi the more you have fellowship with one person, the more you become like that person. So, kapag lagi nating kaugnay ang Diyos, lagi natin siyang kausap, nagiging katulad tayo ng Diyos. Yung kanyang katangian ay nagiging katangian natin. Nagiging conscious tayo sa presensya ng Diyos. So don't forget to pray. You can pray everywhere for your children, for your family, for your spouse, for your friends, for your neighbors. Kahit na nasan tayo, pwede tayo mag-pray. Napakahalaga ng prayer. Dahil kapag tayo ay nagpe-pray, ang Diyos ang kumikilos. Amen? So let's pray. Father, we thank you, O God, for this opportunity that you have given unto us, O God, to know how to pray, O God. Salamat sapagkat sa tuwing kami ay lalapit sa inyo at makikipag-usap, sasagutin niyo kami. At kapag kayo po ay sumagot, mga himala ang magaganap. At ang ginawa mo, walang sino man pwedeng makagawa nito. Kaya Lord, itinataas po namin sa inyo unang aming buhay na panghawakan po ninyo at tulungan nyo kami na mabuhay na nagbibigay ng karangalan sa inyo sa puso at isip, maging sa salita. At tinataas din po namin sa inyo mga mahal namin sa buhay, O God, na palakasin po ninyo. Kung mayroon mang sakit, pagalingin po ninyo. Kung may kabigatan sa puso, bigyan nyo po ng release at bigyan nyo ng kagaanan ng kalooban, kapayapaan ng isipan. Kung mayroon man sa amin nangangailangan sa financial, pagpalain nyo po financially at higit sa lahat, Panginoon, maranasan nila ang iyong pag-ibig, ang iyong presensya. Salamat po sa Mountain Movers, O God, sa bawat pamilya, sa pamilya ni Sister Joby, sa pamilya ni Sister Soul, sa pamilya ni Cheryl, sa pamilya ni Nanay Irma, sa pamilya ni Jerry, sa pamilya ni Sister Edith, sa pamilya ni Luchi, sa pamilya ni Sweetie, sa pamilya, Panginoon, ni Sofia, sa pamilya ni Odessa, sa pamilya ko, Panginoon, sa pamilya ng bawat isa sa amin, O God, patuloy ka pong kumilos. At kami nananampalataya na ang iyong pag-iingat ay laging sumasa amin. At kami ay laging nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Salamat po maging sa mga pag-aaral ng iyong mga anak, katulad ni Diane, ni JB, ni Jasper, ni Janela, ni Francis, ni Darlene, ni Dave, ni Rael. O God, nandun ang iyong gabay at katalinuhan sa kanilang lahat. Salamat po, pagpalain niyo pong patuloy ang aming punong bayan na si Mayor Bico. Salamat po sa kanyang buhay, pagpapala po siya sa bayan ng Pasig. Gabayan din po ninyo ang aming minamahal na presidente na si Bongbong Marcos, sampu ng kanyang mga kabinete, mga senador, congressman, mga hukom sa Supreme Court, sa Court of Appeals. Lord, bigyan niyo sila ng katalinuhan sa pamumuno sa aming bayan. Maging ang mga kababayan po namin Pilipino, wag mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sila po ay makakilala sa inyo sa tama't Bibliang kaparanan. Pagpalain niyo po ang aming bayan, Diyos. Kayo po ang kumilos sa bawat isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat ng mga matatagumpay, ng mga mountain movers, ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God, mountain movers. God bless you all. Bye-bye.